Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics. At yan, welcome na welcome po kayo dito sa ating munting kusina, dito sa Yolanda Kitchenomics. At yan, sa mga bago lang pong kapapasok po sa ating munting kusina, you're welcome po. At ganoon din po, nagkapasalamat din po ako sa mga subscriber natin na patuloy pong nagsusuporta po sa atin. Thank you so much po sa inyong lahat. You're welcome po dito sa ating Yolanda Kitchenomics. Meron tayong napakasarap na recipe ng putong bigas. Just we need 1/2 cup of rice flour. Yan. Ilagay natin dito sa ating kawali at lagyan natin ng 2 cups of water. Yan. Gradually lang pong ihahalo natin at lulutuin po natin ito hanggang sa lumapot at sa mahinang apoy lamang. Yan po ang sikreto ng masarap na putong bigas gamit ang rice flour. Yan po, diba? So yan, lutuin natin hanggang sa lumapot ng ganito. Then, sa mahinang apoy po lamang. Then, ito po ang sikretong na masarap na putong bigas. Then, let it cool. Ilagay po natin ito sa separate na lalagyan. Yan po. At set it cool muna bago ihalo later. So, dalawa pong mixture ang ating gagawin. So, ang pangalawa po nating gagawin ay ang yan. 3.5 cups of rice flour. Add 1 cup of white sugar, 1 tablespoon of baking powder, 1 tablespoon of instant yeast, at syempre 1/2 teaspoon of salt. Then, meron tayong inihanda na 2.5 cup of coconut milk. Yan. So, ihalo po natin dito dahan-dahan ang ating coconut milk hanggang sa mahalo po nating mabuti itong ating mixture. Yan. At yan, ihalo po nating mabuti ang mga ingredients. Then, ito pong ating sekreto. Ito po ang nagpapasarap ng ating putong bigas. Yan, dahil po sa niluto po natin muna yung 1/2 cup ng rice flour. Yan, ang nagsisilbing pangpasarap at pangpalambot ng ating putong bigas. Yan, dahil po dito sa mixture na to, nagiging mas masarap po ang ating putong bigas at saka napakalambot. At umaalsa talaga siya pag niluluto natin. Yan, pangpalapot din ng ating mixture. Yan, di ba? Itong ating sikreto kung bakit masarap po ang ating putong bigas gamit po ng rice flour. Yan, lutuin lang po muna ninyo yung mga at least 1/2 cup lang po ng rice flour bago ihalo dito sa mixture natin. At dapat hindi na po yan mainit. Dapat pinalamig nyo muna ito bago nyo ihalo dito sa ating putong bigas mixture. At yan, napakadali na lang po ang paggawa ng putong bigas sa ngayon dahil po mayroon na pong available na powdered na nabibili sa mga supermarket. Yan. So, di na po problema ang paggawa ng putong bigas. Mabibili na po dito sa ating grocery. Magdagdag din po tayo dito ng 1/2 teaspoon of vanilla, pandagdag lasa sa ating gagawin na putong bigas. Then, ihalo natin. Napakasimple lamang po. Yan, after po nating may halo, yan, takpan po natin at rest for 1 hour. After 1 hour, mapapansin po natin, ganyan po ang magiging itsura ng inyong putong bigas mixture dahil yan sa inihalo natin na yeast at saka baking powder. Umalsa po yan dahil dan sa ating mga ingredients na nilagay. Yan, ibig sabihin yan, magiging malambot po ang kalalabasan ng inyong putong bigas at hindi po siya matigas. Yan. Masarap po talaga ang ating gagawin na putong bigas ng gamit natin ay rice flour. Yan po. So, yan dito, ilagay ko po dito sa container na
para madali po ang pag-transfer sa ating mga molders. Yan. So, mas comfortable po ako ilagay dito sa pitchel o kaya ating measuring container. Yan. So, paglagay po natin dito sa ating molders, yan, dapat yan, naka-arrange na po ito sa ating steamer. At yan, nagpakulo na rin po tayo dapat ng ating tubig para sa ating pag-steam for about 15 minutes. Yan, 15 minutes po nating i-steam ito sa kumukulo na dapat po yung inyong tubig para maganda po ang alsa ng inyong putong bigas. Yan. So, after 15 minutes or 20 minutes, depende po. So, kailangan po yan, check natin kung ano bang itsura ng ating niluto na putong bigas. Napapansin nyo, maganda po ang alsa ng ating ginawang puto. Yan, dahil po maganda po ang pag-mix natin sa kanyang mga ingredients. Then yan, let it cool muna at later i-unmold natin. So yan, pag nakikita nyo po, ma-unmold natin ng ganyan, maganda po ang pagkakaluto kasi maganda talaga ang itsura, hindi siya dumikit sa ating mga molders. Yan, para added beauty sa ating pangbenta or pangnegosyo, maglagay po kayo dyan ng banana leaves. Ayan, yung ating dahon ng saging. Yan, sa mga kakanin, yan, typical po talaga sa Filipino or sa Pinoy merienda na maglagay po tayo dito ng dahon ng saging. At yan, meron pa akong isang recipe po na style nito ay nilagay ko po ito sa molder at nilagyan ko po ng dahon ng saging. Kasi nung dahon ng saging, nagpapadagdag din niya ng masarap na aroma at yung masarap na lasa ng ating putong bigas. Wow, ang ating masarap na puto. Masarap po talaga pag nasa dahon ng saging. Alam nyo, naaamoy ko talaga yung aroma ng dahon ng saging, as in match na match po talaga dito sa ating putong bigas. Yan. At ang lambot, ang sarap, amoy pa lang talaga. Tingnan nyo, ang sarap ng pagkakaluto. Yung amoy ng dahon ng saging, nagpapadagdag talaga ito ng sarap sa ating Pinoy na merienda sa araw na ito. Ang napakasarap na putong bigas at ang lambot. Wow, tamang-tama lang po talaga yung tamis ng ating paboritong putong bigas. Yan. Thank you for watching. I hope nagustuhan niyo pong ating recipe. At yan, don't forget to subscribe, comment, like, and share. Thank you so much. Until next time.